Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pasensya na po, ngayon lang tayo nakapag-vlog dahil naging busy tayo at namatayan po kami. Namatay yung aming uncle. So kinakailangan pa naming lumuwas ng Maynila dahil nandoon po yung burol, no. Anyway, ang pag-uusapan po natin, ibabahagi ko po sa inyo, no, dito po sa nangyaring campaign rally ni PBBM Slate, mga kandidato niyang senator dito po sa Davao del Norte, kung saan ikinulong ang mga tao. Saan kayo nakakita ng rally, campaign rally na ikinukulong yung mga tao? Dito lang yan sa Pilipinas lang nangyayari yan. Para hindi mag-alisan, ikinulong. Kaya pala yung rally nila, yung venue nila, may mga steel barrier. Kwadradong gano'n. Yun pala ang purpose nun. Para ikulong nila, hindi mag-alisan. Meron po tayong video dyan. Ipapakita po natin. At magre-react po tayo doon po sa speech ni PBBM. Kasi hindi nga tayo nakapag-vlog nakaraan. At itong si Congressman Prasco ay isa na rin sa umamin na tumanggap ng bribe sa pagpirma sa impeachment ni BP Sara. Kaibigan po ito ni BP Sara at ikinampan niya, itinaas ang kamay para magtagumpay sa kanyang kandidatura bilang congressman. Matapos tulungan ni BP Sara, inimpeach si BP Sara. Ganon pa man, umamin siya dahil sa bribe, dahil sa suhol, kaya siya pumirma. Ang iniisip daw niya, constituents. Well, iba ang pananaw ng ibang congressman. Hindi kagaya ng iniisip mo o ng pag-iisip mo. So yan po ang ating pag-uusapan. Unahin na po natin ito pong ikinandado, inilak ang gate para hindi makaalis ang mga tao sa rally ni PBBM. Ito po, papanood natin. I-close ng gate o, tanawa. Ang gawas, dili nakasunod. Rally na yung rally. Normal, magtao lang. Magtao ba? Oo, gugutom kayo. Gutom kayo, awa. Awa, suko, anong isa daw? Nagugutom na raw kasi yung mga tao, nauuhaw na, wala namang libreng pagkain, walang libreng inumin. Kaya sinara yung gate dahil wala pa raw po si PBBM. Hindi pa raw po dumarating at natakot yung coordinator, yung mga politiko dyan, kapitan, na baka mag-alisan, isinara po ang gate. Kasi nga wala pa si PBBM. Napaka-unusual po nito. Wala naman pong ganito na nagaganap sa mga rally. Ilalak mo, kukulong mo yung mga tao para hindi mag-alisan. Ganyan po ang mga eksena sa kampanya ngayon ni PBBM. Kawas mo, kawas. Rally ni rally. Ang lakad. Okay, tapusin na natin. Medyo mahaba rin yung video. So, yan lang po yung isa sa ipinakita ko. May mga video pa niyan. Meron pa nga gabi na, no? May na-interview yung isang vlogger kung saan naghihintay yung mama, si tatang, matanda na eh. Naghihintay dahil yung pangako sa kanya, alam nyo na, yung pera, pinangakuan, gabi na, hindi niya pa hindi niya pa nakukuha. So wala na, inistapa na ng kapitan. Kapitan daw yung nangako. Kasi doon po sa rally, maraming vlogger na nag-vlog dyan, no? Pinakita nila ang daming nakahilerang bus. Kasi napag-alaman nila, yung mga karamihan nagpunta rito, hindi taga dyan, taga ibang bayan pa, malayo pa. So mga hinakot talaga at pinangakuan ng 1,000. Kagaya po ng nakaraang rally ng mga supporters na pro-impeachment. Yan, kinover yan ng GMA, mainstream media ang nag-interview sa mga tao kung saan pinangakuan din at inistapa. Ganon din po yung mga ibang nangyari dito. Inistapa rin po. So, ganyan po ang nangyayari ngayon sa kandidatura
ng mga senador ni PBBM. Kailangan nilang maghakot, kailangan nilang mangako, magbayad para mayroong pumunta sa kanila. Ang importante lang naman sa kanila makuhaan ito yung mga tao ng mainstream media. Ang daming tao. Pag naibalita na ang daming tao. Ibig lang sabihin, dinadaya po kayo, niloloko po kayo ng administrasyong ito. Hindi talaga bukal sa loob ng mga tao yung pagpunta dyan. Hindi talaga. Hinakot lang para pag kinuna ng mainstream media at ibinalita na sa TV, ang daming tao. Paulit-ulit na lang tayong niloloko ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Okay, punta na po tayo dito kay Prasco. Ito po yung pag-amin ni Congressman Prasco. Ito, ayan si BP Sara, itinaas pa yung kamay ni Congressman Prasco. Ito po ang sabi ni Congressman Prasco. Yes, I was bribed to vote. Ayan, umamin. No? Against the Vice President. But I did it for you, dear constituents. Idinahilan pa yung kanyang constituents. He asked rhetorically, what would happen to our scholars and projects if I ended up with no budget, as those who did not side with the majority were not prioritized? Kapag hindi ka nag-side sa pagpirma, hindi ka mapaprioritize sa budget or zero budget ka. Ngayon po, basahin natin yung sinabi naman ni Richard Gomez para may comparison tayo. Ito ang sabi naman ni Richard Gomez. Ngayon, ang sabi nila, yung mga hindi pumirma, hindi daw bibigyan ng budget. Sige lang. Sige lang daw. Ang importante, ang inyong congressman may prinsipyo. Yan ang importante kay Congressman Richard Gomez. Sige lang, ang importante, ang inyong congressman na ay baruganan. Hindi ko alam ibig sabihin nun. Siguro ganun yun. May prinsipyo. May mga tao po, hindi nasisikmura yung mga pagnanakaw, korupsyon. May mga tao, may mga politiko pala, may mga politiko, hindi yan nasisikmura. Para pumanig ka lang sa hindi mo gusto. Dahil sa pondo, yun lang ang dahilan mo. Kahit hindi mo gusto ang ginagawa mo, mahirap po yun. Ibig sabihin, kaya ka pumirma, Congressman Prasco, dahil siguro gusto mo rin. Or ipit ka. Kung ipit ka, kung mawala ka. Umalis ka sa administrasyon, pero hindi mo magawa. Bakit? Dahil yung asawa mo, si Secretary Prasco, na Secretary ng Tourism. Tama? Yung Secretary na po na yan, kaibigan po ni BP Sara. Parehas po silang abogado niyan. Marahil parang schoolmate pa sila niyan o magkaklase. Nai-appoint po yan dahil sa Uniteam. Uniteam po, magkasangga po eh. Magkasangga po ang Duterte Marcos noon, di ba? At doon po sa Cebu, naganap kung saan yung meeting nila, nakipagkasundo si BP Sara sa kanya. Kasama po sila congressman, sila Prasco. Kasama po yung Governor Gwen Garcia ba yun? Doon po nabuo yung Uniteam eh. Kaya po nai-appoint itong si Secretary Prasco ng Tourism, Department of Tourism. Ibig lang po sabihin, kaya pumirma si Congressman Prasco, yung asawa ni Secretary, dahil nakaupo yung asawa mo bilang Secretary, nasa cabinet ni BBM. Kaya wala kang magawa. Pero kung hindi mo gusto ang ipinapagawa sa'yo, umalis kayo. Umalis kayo. Paalisin mo yung asawa mo bilang Secretary ng Tourism. Hindi ba? Para saan? Para sa dignidad ng iyong sarili. Para sa prinsipyong tinatawag.
Kaya lang, nilunok nyo na yung prinsipyo nyo dahil importante sa inyo yung power, pwesto, pwesto sa gobyerno, at yung re-election mo para manatili sa pwesto pa rin. Pwesto at pera, yan ang importante sa inyo. Ganyan ang style na ginawa ng administrasyong Bongbong Marcos. Yung mga politiko na independent or kahit sabihin natin kaalyado para manatili, kasi importante sa presidente, nasa iyo ang Congress, nasa iyo ang Senate, hawak mo yan pareho para hindi ka ma-impeach kung sakaling marami kang gagawing pagnanakaw. Kaya ang ginawang diskarte ng PBBM administration, yung mga independent, yung hindi pa nila hawak na mga politiko like senators, like Senator Tulfo. Okay? Si Senator Tulfo tumakbo independent, di ba? Hindi pa yan hawak ni PBBM. Ang ginawa, yung kapatid ni Tulfo, si Erwin Tulfo, inappoint niya bilang DSWD. Tama? Kaya lang hindi pumasa sa commission on appointment. Kaya ang ginawa, ipinwesto sa Congress, doon sa party list nilang ACT-CIS. Meron sigurong pinag-resign doon. Siyempre, kailangan, pag pinag-resign mo, may katumbas yan na amount. So, hindi na natin alam kung magkano. At naipwesto na doon si Erwin Tulfo. At kinuha ng kandidato. Nang sa ganon, itong si Rapi Tulfo, hindi makapalag sa kung anumang anomalya, kung anumang akusasyon na nangyayari sa Malacanang, ginagawa ng Malacanang, ginagawa ng Speaker of the House, hindi makapalag itong Rapi Tulfo. Ang kaya lang, yung mga maliliit na tao, yun lang, dyan lang siya magaling. Ang galing magsalita niyan, ang galing bumanat niyan. Pero sa presidente, wala. Kasi nga, yan yung strategy ni PBBM. Ganon din si Tito Soto. Hindi ba't yung anak ni Tito Soto inupo sa MTRCB? O ngayon, hindi makabanat si Tito Soto. At nandun siya sa likod ngayon ni PBBM. Nasa ticket siya. Kita mo yung strategy ng administrasyon na to. Kung hindi ka ibabribe, yung kamag-anak mo, kapatid mo, anak mo, ipupwesto niya. Para doon ka na sa kanya. Ang galing, di ba? Magnakaw man ako, wala kayong masasabi sa akin. Hindi nyo ako pwedeng banatan, ipinwesto ko mga kamag-anak nyo. Yan lang po yung mga ilang halimbawa. Meron pang mga iba. Marami pang iba. Na mga asawa ng politiko, kamag-anak ng politiko, kapatid ng politiko, ini-appoint, binigyan ng pwesto sa pamahalaan para hindi makapalag. Alam ko, Sherwin Gatchalian, ganun din. Parang asawa niya yata na ipwesto rin. Kaya hindi makapalag kay PBBM. Diba? Isa sa strategy yan. Kundi mang-suhol, mang-bribe. Tama nga siguro yung umamin na Congressman Prasco. Tama nga siguro yung mga alingaw-ngaw na 150 million kada pirma. 25 million sa AKAP, 25 million sa AX, Tupad, 100 million sa infrastructure project. So, pag pumirma ka, meron ka niyan 150 million. So, tama. May bribe na sinasabi si Congressman Prasco. Yan na nga siguro yun. Kaya, yung pirma na yan, hindi libre yan. Kaya, yung pirma na yan, may kapalit talaga yan. So ngayon, magre-react naman tayo dito po sa nakaraang speech ni PBBM. Medyo nanggigigil lang tayo dito sa speech niya. Eto. Tingnan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tokhang.
Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang So, ang nabanggit po ni PBBM, tokhang, sako-sakong pera daw, at krisis sa pandemya, pinabayaan. Yung tokhang po, ginamit na to ng mga dilawan. Wala pa pong pandemic, ginagamit na itong tokhang na to. Hanggang ngayon, ito pa rin yung propaganda mo. Ito pa rin. Gas-gas na po yan. Wala na bang bago? Wala kayong makitang bago? Yung sako-sakong pera, ano yan? Ninakaw ni Pangulong Duterte? Sinasabi mo ba na nagnakaw si Pangulong Duterte? 3 taon ka ng presidente. Ibig sabihin, 3 taon na rin na wala na sa poder si Pangulong Duterte. Wala na siyang immunity. Sampahan nyo na ng kaso. Ikaw ang presidente. Kung inaakusahan mo si Pangulong Duterte na nagnakaw ng sako-sako, bakit hanggang ngayon hindi mo mapakulong? Ikaw ang presidente. Napakahina mo namang presidente. May alam ka palang sako-sakong pera na ninakaw si Pangulong Duterte. Hanggang ngayon hindi mo mapakulong. Napaka-inutil mong presidente. O baka naman yan ay panggogoyo lang sa mga tao dyan. Baka pambubudol lang yan, panlolok, pandaraya lang. 'Di ba? Ibig sabihin, hanggang ngayon hindi nyo pa rin makasuhan, maipakulong si Pangulong Duterte kung talagang mayroong ginawang pagnanakaw. Kasuhan nyo na. Ipakulong nyo na. Yan ang palagi sinasabi sa inyo. 'Di ba? Walang maibintang, no? Magkano ninakaw? Wala. Walang masabing figure. Saan ninakaw? Wala rin. Walang masabi. Paano ninakaw? Wala rin. Simply to say lang na sako-sakong pera. Ganun lang. Walang detalye. No? Hindi kagaya sa vice cam na isinampa sa inyo. May detalye. Magkano? 241 billion. May figure. Hindi po pwedeng sako-sako. Kailangan may figure. Documented. Walang document. Diba? Walang document evidence. Walang figure. Paninira lang. Dapat ganun yung mga akusasyon. May figure. Saan ninakaw? Doon sa sa vice cam. Sa House of Representatives. Sino gumawa? Dapat detalyado. Kaya yung mga ganito, pangloloko lang to sa tao. Yung pandemic, pinabayaan daw, kaya nagkamatay yung mga tao. Tayo po ang kauna-unahan o hindi man kauna-unahan, isa sa pinakaunang nag-lockdown ang Pilipinas. Sa buong mundo po yan, hindi lang sa Asia. Ibig sabihin, ayaw magkahawa-hawa ni Pangulong Duterte ang mga Pilipino. Iningatan niya, hindi pinabayaan. Kaya nga isa tayo sa pinakaunang nag-lockdown dahil iningatan niya yung mga tao. Para ka mag-lockdown, pinlano nila, nag-isip sila, kailangan may ayuda. Nabigyan po halos lahat. Pera lang mayayaman, siyempre hindi nakasama sa ayuda. Nabigyan ng 6,500. Kami, 2 beses nakatanggap. Sa Maynila, tag-8,000. Lahat po ng mahihirap, pati middle class, nabigyan ng ayuda. Ang ayuda po, nasa 240 lang yata. 240 billion. Pero, ang ayuda ni Martin, 2023, 500 billion. 2024, 600 billion. Ngayon 2025, 700 billion. Ayuda ni Martin. Ang lahat ba nakatanggap na? Mag-comment po kayo, kayong nanonood. Nakatanggap po ba kayo ng ayuda galing kay Martin? Diyan sa AKAP, sa mga ano na yan? Lahat ba kayo nakatanggap? Doblado halos, no? 500 trillion na. Trillion na po. Wala namang pandemic, 'di ba?
Pero ang laki-laki ng ayuda ni Martin. Wala namang pandemic. Ang question nga, lahat ba kayo na? Kami wala eh. Wala kami natatanggap eh. Kayo ba nakatanggap? O, yan po tayo. Huwag po tayong maglokohan, Mr. President. Nabudol nyo na kami. Hanggang ngayon ba? Tama na. O, tantanan nyo na kami. Huwag nyo na kaming lokohin. Bye-bye.